Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na Tongue with Evidence. Ako po, meron na bang isang katanungan or I think reliable source ba ito kay Mr. Jason Saba? Kasi sabi ni Mr. Jason, may katanungan siya kay Trillanes. Unang katanungan daw niya, totoo bang nagbigay ng 10 million pesos si Trillanes sa pamilya ni Madriaga para hindi na mag-alala at para tumahimik? Uy, bakit nagkaroon ng ideya or saan galing ni Jason sa ang mga isyong ganito kung walang nagfi-feed sa kanya ng mga impormasyong kagaya nito? Naku po, kabibig. At ito pa gusto daw tanongin ni Jason sa si Trillanes kung sino ang nagfi-finance. Sino ang nagbabayad sa attorney ni Madriaga? O nga no, sino ba ang nagbabayad kay attorney Palad? Kung ito si Madriaga ay hindi gaano kayaman or ay baka mayaman talaga daw si Madriaga kasi alam mo na nakulong dahil sa alam niyo na ang ginawang krimen ni Madriaga, di ba? Pero kahit ganun kabibig, sa ginagawang laban niya ni Madriaga, kailangan niya ng isang abogado na hindi siya iiwan sa ere. Ang tanong, saan kumukuha ng panggastos, pangbayad si Madriaga para kay Atty. Palad? Naku, intriguing yan. Sino kayo nagbabayad no? Let us see mga kabibig, because later on, mabubulgar ito eh. Parang makikita na natin, kasi sa April 22, ang saliin na naman ni BP Sara, ang kanilang titingnan, mga ill-gotten wealth daw. Tapos si Trillanes, si Ombudsman, sino Boyeng Rimulya, ang uupo mga kabibig. Naku po, grabe group effort talaga kabibig, no? Grabe. Gutom na gutom ang sambayanang Pilipino, may mga nagwewelgang mga drivers. Tapos walang solusyon, band-aid lang, 5,000 ang ibibigay. May mga nahimatay, may namatay dahil lang sa band-aid solution ng gobyernong ito. Pero impeachment pa rin. Para saan ba talaga? Para masira si BP Sara? Para walang strong candidate sa 2028? Para ang pagpipilian na lang ang mga manok ni BBM? Nako po, BBM baka ikaw din ang tataraydo rin sa mga manok mo. Kung manalo man ang manok mo, ay nako alam mo na, ang totoong kulay talaga lalabas sa panahon na sila ay may power na. 'Di ba? Let us see kabibig. Ito ha, ito yung ano ni Mr. Jason Saba, yung kanyang reaction sa mga nangyayari ngayon, lalo na kay Trillanes. Makinig tayo kabibig ha, ito si Mr. Jason Saba. Let's listen to Mr. Jason Saba. Almost 100% ng mga tao niya doon sa distrito niya are against it. Ayaw nila ng impeachment kasi ang dami natin problema eh. Namamatay na nga sa pila sa ayuda yung mga tao. Pagkatapos impeachment pa tayo. Tama. Hindi na halos makabili ng 1 kilong bigas ang ordinaryong Pilipino, impeachment pa rin tayo. Tingin po ninyo, ito ngang ginagawang impeachment hearing ng laban kay Vice President Sara Duterte ay gusto ng publiko na maipagpapatuloy? Samantala ng publiko ay pabor sila na ipagpatuloy ito? Ayaw po nila, hindi pabor. Marami pong hindi sang-ayon po sa ginagawang impeachment laban sa Vice President. Alam mo, kung tatanungin mo yung congressman, sasabihin nila pabor ang tao. Pero mismong pag pumunta ka sa on the grounds, and nagsabi na nga si Vice Chairman ng Justice Committee, si Kit Flores, no? Congressman Flores ng Bukidnon. Sabi niya, trabaho lang kasi ito Vice Chairman ako, wala akong choice kundi gawin ito, no? Ito yung proceedings na siguro, hindi naman niya masabi-sabi na pag-utusan lang. Pero siya, malinaw ang sinabi niya. Almost 100% ng mga tao niya doon sa distrito niya are against it. Correct. Ayaw nila ng impeachment kasi ang dami natin problema eh. Namamatay na nga sa pila sa ayuda yung mga tao. Pagkatapos impeachment pa tayo. Hindi na halos makabili ng 1 kilong bigas ang ordinaryong Pilipino, impeachment pa rin tayo. Correct. Para tayong nakikipaglokohan sa sarili natin. Ang natutuwa lang nito, kung sino yung mga sinasabi na nagkamal ng pera, no? At saka malinaw naman
ito lahat ng ito nakasulat na Oplan Horus, Oplan Red Wedding, ha? Tanong siguro magandang Ano ba yung Oplan Horus, Oplan Red Wedding? Tungkol na kay Bibi Sara at sa pamilyang Duterte daw yan. Talagang hahanapan nila ng gusot, hahanapan talaga nila ng way ba na hindi makakaupo ang isang Duterte sa 2028. Grabe daw, naka line up na daw kung ano ang gagawin hanggang 2028. Ako po, ano ba naman yan? Oplan Red Wedding? Oplan Horus? Ano ba naman yan? Totoo kaya yung kabibig? unang itanong diyan kay Trillanes pag nagpunta si Trillanes diyan sa April 22 ba yan? Anong araw ba yan? Martes? Bukas, no? Miyerkules, sir. Hindi. Miyerkules, April 22, yes po. Ang una siguro magandang itanong kay Sunny Trillanes, Oy, Mang Sunny, totoo ba binigyan mo ng 10 million yung asawa ni Madriaga? Uy! Hala? O, narinig nyo ha? Sabi ni Jason sa Mr. Trillanes, totoo bang binigyan mo ng 10 million ang asawa ni Madriaga? Ooh! Dahil para wala na siyang alalahanin habang Uy! Uy, talaga ba? Uy, grabe itong mga pasabog ni Jason sa ha? Grabe. Pero paano nakuha ni Jason sa mga impormasyon ito? But Jason sa is just questioning Trillanes. Pero how come Jason sa able to derive or have this kind of thinking na posibleng binigyan or nabigyan ba ng 10 million ang asawa ni Ramil Madriaga para hindi na siya mag-alala? Hala ka. Posible kaya kabibig? Mas paligayin nyo. siya tumitistigo diyan sa Kongreso. Unang tanong. Pangalawang tanong, kayo ho ba ang naggawa ng affidavit o sumulat ng draft? Tapos kayo rin ba ang nagbabayad kay Attorney Palad? Oh! Do you agree? Do you agree sa mga art of questioning ni Jason sa art of questioning ni Mr. Jason sa, for example kung meron talagang isang kongresista na matapang at i-adapt itong mga questions ni Jason sa, do you agree sa art of questioning ni Jason sa para kay Trillanes? Unang question ni Jason sa, Trillanes, totoo bang binayaran mo ang asawa ni Madriaga ng 10 million para hindi na mag-alala kay Madriaga sa mga hearing-hearing na ito? Number 2, ikaw ba isa sa mga director, scriptwriter? Number 3, ikaw ba ang posible bang ikaw ang isa sa mga ikaw ba ang nag-finance kay Attorney Palad? Grabe naman si Jason sa, saan kaya ako si Jason sa mga impormasyon ito, no? Di ba? Saan ho galing yung perang pinambayad nyo? Yung mga ganun klaseng tanong ang dapat itanong kay Trillanes. Ay, oo nga, no? Kasi kung ako si Trillanes, hindi ako, for example lang kung ako si Trillanes, hindi ako mag-finance sa mga ganitong bagay. Kung wala akong magbibigay. Datong talaga kabibig, no? Diba? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Sara, President 2028 coming halalan. Kaya nga sabihin mo kay Sara, saan napunta ang 125 plus 612 million na confidential funds? Sabi ni Renz Elcano. Anong hindi? Sorry ka, support namin ang impeachment. Iba na itsura nito, sobrang stress kay Pangulo. From Ayet Briones. Pag di tinuloy impeachment, giginhawa mahirap. From Priscilla Tolentino. Dapat may trial. Good, it's people's money involved, not personal money of the involved of ano ba to? Sinasabi ni Leo Navajas, tama po kayo, yung mga congressman man lang natin ang may gusto sa impeachment. From Dan Saloyd Berganyo. Yun ang mga opinyon ng ating mga netizen after na napanood ang mga pasabog ni Jason sa. Meron pang mga pasabog si Jason sa panoorin natin kabibig. Ito. They don't Pakinggan natin. They don't have the numbers to approve in plenary the Justice Committee report. At malaking kahiyan yon para dito sa mga napag-utusan sa Justice Committee na idiin yung impeachment. No? So that is the problem. Ask anybody inside Congress. They don't have the numbers. Mas lalo na sa Senado. Kaya ang ginagawa lang ngayon, sige, dribble na lang natin ng i-dribble ito hanggang sa hopefully maniwala ang taong bayan sa kalokohan natin at mapaniwala masira si Inday. Na talagang sige, pagbayaan magsalita itong si Madriaga
para na sa ganun ay o sa Bisaya pa, masilsil sa alimpatakan sa tao nga dautan yun ni si Vice President Sara Duterte. Oh. That is their objective and their only objective. Tama na yung mga kalokohan na sinasabi na we are very objective, we are very fair. Of course, they're not fair. And they're not objective. That is the truth, no? Yan ang mga nagdudumilat na katotohanan. Pangalawa, tingnan mo na lang yung ano ngayon, unti-unti nilang nilalabas kung ano-anong mga pali. Sila na nagpapaliwanag doon sa mga kapalpakan sa testimony ni Madriaga, pati yung motor. O tingnan nyo, yung motor nakarehistro kay Madriaga. O yan ay katibayan na against Sara. Kailan pa? Wala nga dokumento na nagpapatunay na nagbigay ng pera si Duterte kay Madriaga na yung anong tawag nito, may turnover, binigay, Ramil, ito yung motor mo, mahilig ka naman sa motor, madisgrasya ka sana. Walang ganun eh. Puro, basta sa kanila, sige lang. Palabas lang tayo ng palabas ng istorya para nang sa ganun, bandang huli, mabibilog natin yung utak ng Pilipino na masamang tao talaga si Inday. Opo. Yun ang bata ko. Opo. Sir Jay, sa April 29 na po, posible daw magdesisyon na yung House Committee on Justice kung may probable cause. Ano ho ba yung mga inaasahan na tingin po ninyo magiging basihan? Legal merits or politika? They already have a decision. Dinidribble lang nila yan. Yun nga, in the hope na habang tumatagal, talagang tumalab yung kanilang gimmick sa taong bayan. Ako prangka-prangka pag nagsalita ayoko ng may mga palamuti pa. That is my reading. My reading is matagal na nilang alam yung ang problema nila, Jade, ganito. Hindi nila mailabas yung kanilang desisyon. Why? Number one, they're not sure whether they will have ngayon as a political analyst, wala silang numero kahit na sa Kongreso. They don't have the numbers to approve in plenary the Justice Committee report. At malaking kahiyan yon para dito sa mga napag-utusan sa Justice Committee na idiin yung impeachment. No? So that is the problem. Ask anybody inside Congress. They don't have the numbers. Mas lalo na sa Senado. Kaya ang ginagawa lang ngayon, sige, dribble na lang natin ng i-dribble ito hanggang sa hopefully, maniwala ang taong bayan sa kalokohan natin at mapaniwala, masira si Inday. So yun ang talagang katotohanan dyan. Wala silang numero kahit na sa plenaryo. Tingnan mo lahat ng dating kakampi ni Speaker, former Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Wala na. Naglipatan na ng grupo. May lumipat sa Federal, may lumipat sa National Unity, may lumipat sa PDP Laban. They don't have the numbers. Unfortunately for Luis Rodon and company, they don't have the numbers. That's why they cannot come up with a committee report and submit it to the plenary. And then, isa pang problemang malaki, even assuming arguendo na lulusot yan sa plenaryo by virtue of the compass of Sandro Marcos, hindi pa rin lulusot sa mataas na kapulungan. Kasi they don't have the numbers. Yun nga lang committee report ni anong pangalan nito? Nakakatuwa yung So, posible kabibig na wala talagang numero ang Justice Committee. So, kailangan nilang magpabilib. Kailangan nilang maglabas ng maraming ebidensya para mahikayat nila ang ilang mga kongresista para pumirma sa impeachment ni VP Sara. Posible kabibig. Pero ngayon, ang mga kongresista kasi parang, for me ang mga kongresista kasi parang nakikinig na sila sa pulso ng kanilang mga distrito, sa kung ano ang gusto ng kanilang mga constituents. Kasi sila ang mga nganib. Kasi kung pipirma sila, sisingilin sila sa kanilang distrito, o bakit ka pumirma, ayaw namin pumirma sa impeachment, ba't ka mo pumirma sa impeachment, o hindi ka namin ihahalal.
Iba na ngayon eh. Natuto na ang mga tao sa unang impeachment ni BP Sara. Walang ganitong proseso nung unang impeachment ni BP Sara. Kaya nga naging unconstitutional. O, nakapanood ba kayo ng mga hearing-hearing sa Justice Committee? Wala naman, di ba? Kaya, minabuti at talagang follow the process daw kuno ngayong pangalawang impeachment ni BP Sara. So, how do you describe sa unang impeachment ni BP Sara? Yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Do you believe sa mga statement ni Mr. Jason sa? Comment below.